Diyos, sa mga alay na ito, ito ay aming lahat ng iyong mga pagpapala ay nakamit ng lahat, O Diyos. Kaya naman sa iyong panawagan, ito po, Panginoon, tanggapin po ninyo ang lahat ng kaloob nito. Tugon ito sa lahat ng paggawain ng iyong suga. O ng iyong kaharian, ng iyong mabukas. Diyos, maraming salamat sa lahat ng nagkaloob na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O lahat para sa pagbasa sa banal na kasulatan mula sa lumang tipan. Sa aklat ng Henesis, Kabanata Siyam, mga talatang 8 hanggang 17. Sabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid. Ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daog. Ito ang masasabi ko sa aking nakikipagtipan sa inyo. Kailanman ay hindi ko lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo. Gawin ko sa inyo ang mga ulap ng aking bahaghari. Yan ang magiging tanda ng aking pagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at lahat ng hayop. Hindi ko nalilipunin sa baha ang lahat ng may bahay, lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, magugunita ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Sabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Unang sulat ni San Pedro sa Kabanatang 3, mula sa mga talatang 18 hanggang 22. Little one, while I'm reading, please be still. Ganito ang nakasulat, sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan, para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Yan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong, sa tulong ng daong na ito ay iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos. Buhat sa isang malinis na budhi, niligtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos, naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas ng panglangit.
grade 1 student, please, mamaya, magbabasa si Pastor. Tatayo tayo lahat. Be quiet. Alright? Tayo po lahat ay tumayo at sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. Pagbasa ng Ebanghelyo mula sa sulat ni Marcos, Kabanatang 1, talatang 9 hanggang 15. Atin po itong babasahin ng sagutan, kaya yung mga nagdala ho ng Biblia, pakibuksan ang inyong mga dalang Biblia at dyan po sa ating upuan, may mga extra na Biblia po para sa atin po. Marcos, Kabanatang 1, talatang 9 hanggang 15. Babasahin po natin ng sagutan at sasabay po tayo sama-sama sa panghuling talata, 15. Ganito ang ating matutunghayan, children. Pwede bang isipor muna natin yung ating mga bibig? Pwede po ba? Sandali lang. Amen? Okay. Ngiti lang kayo, pero huwag kayong magsasalita muna. Salamat. Hihinto kami rito pag may nagsasalita. Kasi makikinig kami sa inyo. Very good. At ganito ang ating matutunghayan. Hindi nagluwad, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilab na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Sabay-sabay po tayo sa verse 15. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus.
Salamat po sa ating Vesper Choir sa napakaganda nilang awit. Handog awit po nila kasi ngayon po ay Choir Sunday. Mga minamahal, pwede po ba nating palakpakan ang serbisyong ginawa ng Praise God, ng Vesper Choir? Kahit maputi na ang kanilang buhok, nariyan pa rin sila at umaawit. Pero napansin niyo ba, bata pa yung kanilang boses? Sa totoo lang, napakaganda po ng inyong awit. Naalala ko tuloy ang aking nanay, membro din niya ng Vesper Choir. Tiyak, sinasabayan din kayo ng awit nun. Kahit maputi na ang inyong buhok, ay umaawit pa sa ating Panginoon. Pero parang may kulang doon sa yung practice ninyo Tuesday and Thursday, tapos kayo umaawit sa prayer meeting, hindi lang sa worship. Hindi lang yon, umaawit din sila sa patay. Yan ang available lagi. Pag hindi pwede mga ibang choir, sila ay oo ng oo. Kaya yan ay, pag kayo namatayan, pupuntahan po kayo ng mga yan. Aawit po sila para sa inyo, bigyan po kayo ng kaaliwan. Pero syempre hindi lang. Pati sa mga malalaking events, ay umaawit din po ang ating Vesper Choir. Hindi po ba? Naimbitahan din po sila sa mga iba't ibang iglesia. Syempre, si Tony, kapag merong events din, isang kasama din ang Vesper Choir. Kaya po mga kapatid, hinahamon po namin kayo, hindi para pumutiin yung buhok sa kauupo. Umawit po kayo para sa Panginoon, mag-join po kayo ng Vesper Choir. Pwede po ba yun? Pwede. Kaya pwede kayo sumali dyan. Dati nga, ayaw nilang sumali. Kasi may kategorya mga choir dito. May bata, may young adult, may matanda. Kung saan nyo gusto, sa edad nyo, doon kayo. Ngayon, ang Vesper ay halo-halo na. Halo-halo na. May bata, may gitang gulang at mayroong edad na. Kaya pwede na pong lahat. Pati awit nila ngayon, variety na. Hindi lang classic. So, marami po silang awit. Dahil po dyan, purihin ang Panginoon, Vesper Choir sa inyo pong matimyas na paglilingkod sa pamagitan ng awit para sa ating Panginoon. Totoo po yun mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Sa linggong ito ay pinagdiriwang din ng ating paaralan, ang TMCS, ang linggo ng kanilang pasasalamat. Kaya po narito ang mga grade 1 natin na mga estudyante. Palakpakan po natin sila at sila po ay mag-move ng another grade. Parang kailan lang sila po ay pakaliit. Ngayon ay palaki na sila ng palaki at alam ko marami silang natutunan sa ating paaralan. At ngayon din ay nandito tayo lahat para hindi lang sila magpasalamat, tayo din. Lahat ay magpasalamat at sumamba sa ating Panginoon. Naalala ko ang suot ng ating Vesper Choir, pang piyesta, napakaganda, at bagay na bagay po sa kanilang lahat ang suot na ito. Parang gusto kong kumain, pero bawal po sa akin ngayon ang kumain ng marami. Kasi ako po ay in the process of losing weight. Kaya po mga kapatid, kukwento ko lang po kung bakit ako in the process of losing weight. Kasi ang inyong pong pastor ay may hypertension. Hindi po pwedeng tumaba ngayon. Kaya minsan, pag nakita nyo nakakunot noo ko, masungit, huwag na kayong lumapit. At minsan, wala sa timpla. Dahil ako po ay hindi ko malaman din ang kondisyon ng aking katawan. Pero sinisikap natin na tayo po ay maging malusog. Una-una sa tingin ng Panginoon, sa tingin din po ninyo. Kaya yung aking mga pagkain ay tama lang dapat. At tayo din mga kapatid, lalo na sa edad, bata pa po ko pero dumating po yung kailangan tayo mag-lose weight. Hindi lang ako, kundi kayong lahat, mga kapatid. Maghinay-hinay din tayo sa ating pagkain. Kasi dumating po ako dito sa Taytay, mataba na,
tumaba pa ng tumaba. Ang aking weight ay 88. Ang aking belly, 44. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na tayo po ay kailangan magbawas na. So ako po ngayon ay nasa 75 kilos at aking belly ay 39 kilos. Pero hindi lang yon. Kailangan talaga tayong magbawas ng kumain. Masarap tayong kumain. Kaya, nung pag-apo ako ay nakikita ko yung mga pagkain na masasarap. Talagang yung tuksong ito ay talagang hindi ko mapigilan. Lalo na yung chicharon na malutong. May laman at may sukang katapat. Nako. At hindi lang yon kundi yung mga sinigang na may kasamang calci black. Talagang, lalo na ang lechon, pag nga dumadayo tayo ng mga kainan, nandiyan yan. So, parang sila nagsasabing, halika, kumain ka. Tapos sabihin natin, tikim-tikim lang, may gamot naman eh. So, ako man ay nandun sa kondisyon ng pagpipigil, kumain ng marami, kaya yung aking pakiramdam, talagang sumasakit yung aking panga, at talaga namang, ang sarap kumain. Kaya, tumitikim din tayo, kumakain din tayo, kaya pag ako inimbitahan nyo, kakain din po ako, pero hindi naman po gaanong karamihan. Pag naparami ako, nakapag yung guilty nandun, bakit ba ako kumain ng marami? So, naandun yung aking panghihinayang, bakit ako napakain ng marami? So, kailangan din pala tayong mga kapatid mag-exercise. Ako ay nag-exercise. At meron tayong interest sa ang tawag dito na para ikaw ay ma-lose weight. Ang aking ginagawa ngayon, naglalaro ako ng badminton. Isa yung paraan para ako ay ma-exercise sa paglalaro ng badminton. Kung ganoon, kung tayo ay natutukso sa pagkain ng masasarap na ito at kailangan wag, at dahil sa edad natin ito ay bawal, natutukso tayong kumain. Alam niyo ba yung pagbasa natin sa ating leksyonaryo ngayong gabi, ay gano'n na gano'n ang pangyayari sa ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, He is in process of fasting. Siya ngayon, sa ating pagkabasa sa ating Biblia, siya ay nag-aayuno. Mga kids, alam niyo ba yung sabihin ng fasting? Sa Tagalog ay nag-aayuno. Si Jesus, ayon sa ating binasa, siya ay nag-aayuno. Ibig sabihin, siya ay in solitude, siya ay nandun sa ilang lugar at siya lang mag-isa at hindi kumakain. Pero huwag niyong gagawin ito. Ito ay ginagawa lamang ito noong, siyempre may sapat na gulang na at sapat na kaisipan. Siya ay hindi kumakain ng anuman pagkain ng 40 araw. Fasting in 40 days. Kaya nyo ba yun na hindi kumain? Hindi mamaya-maya hingi na kayo ng pagkain sa mami nyo. Si Jesus ay ginawa yon. At yun ay ang tawag natin doon ay holy not eating. Isang banal na hindi pagkain. Tayong mga Metodista at lahat din ng Kristiyano ay tinatawagan ding mag-ayuno. Ang pag-aayuno ay kasama ang panalangin at kasama ang devotion, kasama ang pagbabasa, kasama na ikaw ay nandun sa isang lugar, ikaw lamang at ang Diyos ang nakikipagniig. Walang iba. In the absence of other food, ibig sabihin, walang material. Kundi, kung iba ay tubig lang. Sino dito ang nakapag-fast na o nag-ayuno in a half day, kalahating araw, taas po ang kamay. Kalahating araw, hindi kumain. Tawag dyan, baka nalipasan lang kayo ng gutom, Isang araw na hindi kumain, breakfast, lunch, and dinner. Walang merienda. 2 araw kayong hindi kumain. Meron ba dito? Wala pa, 3 araw. Wala,
Mga kapatid, mag-ayuno po tayo. Ito po'y panawagan din natin mga Kristiyano. Alala ko nung kayo po ay nag-aayuno ding mga pastor. Lalo na itong panahon ng Kwaresma. Yung ating conference site dyan ay ang lahat ng pastor ay tinawagang mag-ayuno. At kami nagpunta doon at hindi kumain ng 3 days. Pero in process po yan, hindi yung bigla kang hindi kakain ng 3 days. Baka po kayo magkasakit. Bawal po dito may ulcer. Bawal po dito may sakit sa puso. Bawal po dito yung ano mga sakit na sa katawan. Imperfect health ang tinatawagan na sa ganun. Tuloy-tuloy ang kanyang fasting. Tapos, in the process, hindi siya kakain ng gradual na hindi marami hanggang sa less na yung kanyang eat, hanggang di na siya kumakain. Ganun ang process nun. Nung kami ay nag-prepare fast dyan sa ating conference site sa Tikling, nakakita ako ng pastor. Talagang hindi niya mapigilan ng kanyang gutom. Yung tanim na papaya doon, inuupakan na niya. Hirap ang magpigil kumain. Pero si Jesus, mga kapatid, si Jesus, yung kanyang pag-aayunong ito, ay nagawa niya. 40 days. Mahirap yun. Kaya naman sa kanyang pag-aayuno nito, ay dumating ang pagkakataon na siya ay tuksuhin. Di ba sabi ko po sa inyo, ako ay nagpipigil kumain, pero nandyan po sa tabi ang lahat ng tukso para ako ay kumain. Maya-maya, mayroon po kami pupuntahan ni Pastor. Kainan din po yun. So pagdating ko doon, ay kaming dalaw ni Pastor. In the process din po kami ng diet. Pero mga kapatid, iba po yung diet sa fasting. Hindi nyo pwedeng sabihin ang diet ay ito ay kasama ninyo ang ating Panginoon. Ang fasting, ito ay tawag po ito ng ating Panginoon. So kailangan din natin gawin. Siyempre, yung diet according to our health. So ang ating Panginoon, nung siya ay nagpa-fast, nung siya ay nag-ayuno, may dumating tukso sa buhay niya. Nandiyan ang dyablo at siya ay tinutukso. Doon sa account ni Marcos, napakasimple lang ng kanyang sinabi at ito ang ating binasa kanina. Walang gaanong explanation si Marcos sa binasa natin kanina, di katulad kay Lucas, sa Book of Luke, chapter 4, inilahad niya doon ang pangyayari ng tinukso si Jesus. Una, siyempre, hindi kumakain si Jesus. Sabi niya, ayan ang bato. Gawin mo tinapay. In material, nagugutom, kayang gawin ni Jesus, ang tukso sa kanya, gawin mong tinapay ang bato. Kaya ni Jesus yon, pero he is in the process ng fasting. Hindi pwede kasi siya ay on fast. Masisira siya. Nakalimutan ng dyablo, siya ang nagbibigay ng tinapay. At siya mismo ang tinapay. In material. Kailangan ng tao ang pagkain. Kasi si Jesus ay nasa katawang tao, nagugutom. Second, dinala siya ng sa taluktok ng bundok at pinakita sa kanya ang kung ano ang kagandahan ng paligid. At ang sabi ng dyablo, "Oy, sa iyan, kung luluhod ka sa akin, lahat ng material na yan, magagandang bahay na yan, yung mga mansyon na yan, yung subdivision na yan, mapapasay yan, kung ikaw ay luluhod sa akin." Nako, nakakalimutan ng dyablo na si Jesus nga ang nagpo-provide ng lahat ng kailangan ng tao. Yung basic need, o basic needs, si Jesus ang nagpo-provide niyan. Ano mga basic needs natin? Food, shelter, and clothing. Si Jesus lahat nagpo-provide nun. Hindi siya natukso. The third, sabi doon kay Lucas, o sige nga, magpatihulog ka. Balita ko, alalayan ka. So, si Jesus pa rin ang nagbibigay ng proteksyon. Sabi niya, ikaw talaga, napakakulit mong dyablo ka. So, yung tukso kay dyablo,
ni Diablo kay Jesus ay na-defeat, fail. Bakit? Kung halimbawa si Jesus ay nagpatukso, ano sasabihin natin kay Jesus? Wala ka pala eh. Tao ka nga talaga. Pero ginawa niya yun sapagkat siya ay Diyos. Kumat siya ay nagkatawang tao, siya ay Diyos. Sabi ng mga ilang nagkokomentaryo sa Biblia natin, ang tukso the temptation is one of the most familiar experience of the true child of God. Nandiyan lang yan, nasa paligid. Kung si Jesus nga ay natempe, tinutukso, sinusubok, kung gaano siya tatagal sa kanyang ginagawa. Pero, nanalo siya. Karoon ng Biblia. Sabi naman ng ibang komentarista sa ating Biblia, ang pagpapas o pag-aayuno daw ni Jesus Christ ay inahalintulad dito doon sa 40 years ng paglalakad ng mga Israelita mula doon sa paghango sa kanila sa Egyptio, doon sa pagkaalipin sa Egypt, going into a promised land, at sila'y naglalakad sa wilderness. In 40 years na kanilang paglalakad, karamihan sa mga Israelita ay they fail. Sila daw ay habang nag-iintay ng promised land, papunta doon sa promised land, marami silang nakakasalubong at nakakasalamuha ng other belief at nawawala na yung belief nila sa Diyos na ito. So, inaalintulad ang mga Israelitang ito na nag-fail. Yung nakaraan sa lumang tipan at ikinumpara ito sa bagong tipan na kung saan ang ating Panginoon yung tinukso in 40 days, hindi siya nag-fail. Si Jesus ay nag-succeed victoriously. Nanalo siya. Pinakita niya ang bagay na ito. Ang lahat ng tukso na ito tungkol sa material na ito ay hindi kailangan ng isang tao. Ang kailangan ng isang tao ay dapat malapit siya sa Diyos. Ilan ba sa atin natutukso ng material na bagay? Lalo na ngayon, ang bilis ng teknolohiya natin, ang bilis magpalit ng mga technology natin. Nung po kami ay pinasok na magnanakaw sa bahay pastoral house, kinuha yung cellphone na iPhone ni Carissa, pero naiwan yung dalawang cellphone na 3315. Sabi ko, Teki, yung magnanakaw, ayaw ng 3315. Ang gusto yung iPhone. Nandoon yung aming TV na black and white. Ang kinuha yung DVD. Ayaw ng black and white. Diba? Yung technology na ano tayo natetempt. Kaya iba, kabibili lang ng bagong cellphone, mamaya-maya, pag may pinakitang bago, kapalit na naman. Nako, hindi na siya, anong tawag doon, Wi-Fi. Kailangan Wi-Fi na yung cellphone ko. Kailangan makapag-Facebook na ako sa cellphone ko. Kasi bilis, hindi ba? Yun ang tawag ng material eh. Yung technology, mabilis magpalit. Kaya tayo, palit ang palit. Kailangan na makasunod tayo dito kahit mahal. Jesus, hindi na nagapi doon. Sabi natin, pastor naman, wala naman cellphone noong time na yun eh. Tama, wala pong cellphone noong time na yun. Pero ang ibig sabihin ay hindi nating kailangan bigyan pa ng pansin ng mga yan. Kundi kung ano lang meron tayo, ay dapat tayo ay masiyahan. Di ba? Ako, tama na yung text ko kayo. At tama na yung matawagan ko kayo. Hindi naman po ako teki.
Katunayan nga, harap niyo sa akin yung mga cellphone yung meron kayo. Baka ako po ay magpaturo pa kung paano gamitin ng mga bagay na yun. Pangalawa, si Jesus daw ay tinatawag na the last Adam. Yung daw unang Adam na ito, o si Adan, ay siya yung inilagay doon sa magandang paraiso. Napakaganda daw garden nito. Saan ang garden na ito ay nandoon ng luntian, napakaganda, kumpletong puno, magandang hangin, at malinis na ilog, malinis na dagat, kumpleto pa ang mga hayop, kumpleto pa ang lahat ng uri ng mga isda, kumpleto pa ang lahat ng uri ng maliliit na insekto, at tinuring itong isang paraiso. Yung unang Adan ay nilagay doon. At nung siya ay natukso na sinabi lang ng Diyos na huwag mong pupuntahan yon, huwag mong hahawakan yon, huwag mong kakainin yon, at ito daw Adan na ito ay natukso at failed. Sinabihan lang wag, pero nandun yung kanyang disobedience. Natukso siya. Sayang, siya pa naman ay binigyan ng pagkakataon mamahala sa lahat ng kung anong meron sa paraiso na yon. Kaya niyang gawin, bigyan ng pangalan ang lahat ng hayop. Pinamamahalaan siya doon. Pero nung time na yun na siya ay nahulog sa tukso, siya ay nawala ang kanyang dominion, yung kanyang kapangyarihan. Ayon sa pagkabasa natin kay San Marcos, si Jesus while in fasting ay naandun sa paligid niya ang may ilap na hayop. Naandun lahat ang wild beasts. Naandun lahat ang mga hayop na kinatatakutan natin. Pero hindi siya ginalaw. Ang sabi doon, ano pat siya ay pinaglilingkuran ng anghel. Pastor, bakit hindi siya ginalaw ng may ilap na hayop na yon? Naaalala niyo ba? Si Jesus at ang Diyos natin ito ang lumalang sa mga hayop na ito. Kaya, naging maamo sa kanya ang lahat na yon. Bagamat, ang sinabi sa Biblia, may ilap. Nakakita na ba kayo ng may ilap na hayop? Di ba ito kinatatakutan natin pag tayo pupunta ng zoo? Hindi siya magpapahawak sa inyo. May ilap siya eh. Kung kakagatin pa kayo, ang tawag doon ay katatakutan natin sila. Pero si Jesus, hindi siya ginalaw. Kasi nga, siya lumalang nun eh. Di ba? Kasama yung mga wild animals na ito na nakipag-fast kay Jesus. Nandun yung mga angels, siya ay pinaglilingkuran. Siguro, inaaliw, inaawitan. Parang katulad kanina, inawitan tayo ng mga vesper. Habang ang ilan sa atin ay malalaki ang problema. Habang ang ilan sa atin ay mayroong tuksong nagaganap. Habang ang ilan sa atin ay iniisip ko ano ang mangyayari sa kanyang buhay ngayon, sa kanyang future ngayon, at ang mga choir na ito ay umaawit ng ganun na lamang at kasama natin ang mga anghel. Diba? Ganun ang nangyari kay Jesus. Well, kung si Adan ay nawala ang kanyang dominion, pwede palang bumalik. Kasi si Jesus, ang tawag ni Marcos sa kanya ay siya ay isang naglilingkod na mayroong kapangyarihan. Jesus is a servant with authority. Isa siyang tagapaglingkod. Naglingkod siya sa atin. Nangaral siya. Naggamot siya. Nagbigay siya ng pagkain sa marami. Naglingkod sa marami. At siya ay may kapangyarihan. Kung si Jesus ay nagawa ngayon, ang lahat ng iyon ay mapapasa atin. Paano? Kung si Adan nawala, yung dominion authority nito, tayo nawala, naligaw din tayo, may babalik din ito sa atin.
Kung anong merong moral na wala sa atin, mababalik din po yan, mga kapatid. Kung kayo ay natukso at nasira ang iyong pamilya, mababalik din po sa inyo yan. Kung anong dignidad meron kayo. Kung minsan pinagkatiwalaan kayo at nakagawa kayo ng bagay na hindi maganda at nawala yung pagtitiwala sa inyo, babalik din po sa inyo yan. Sabi ko sa akin mga pamangkin, kung kayo nagtatrabaho na kasi naghahanap sila ng trabaho. Kung kayo nakakita ng trabaho, kung kayo ay naandun na sa pinagtatrabahuan nyo, ano man ang makikita nyo doon, pero hindi sa inyo, huwag yung iuwi. Kung nakakalat man yung mga pera na yan, at talagang naandyan yan at hindi sa inyo, huwag yung iuwi. Kung kayo man ay nasa opisina, kung 2 ballpen yan, hindi sa inyo, huwag yung iuwi. Kung ilang typewriting yan, 20 typewriting meron dyan, huwag yung iuwi. Yan ay sa opisinang inyong pinaglilingkuran. Kung yan ay ginawa ninyo at inuwi ninyo at nakitang kayo'y hindi pwede pagkatiwalaan, kailanman hindi na kayo pagkakatiwalaan pa. Minsan meron isang nagtapos sa isang sikat na universidad. Natapos niya ay CPA. At nag-apply siya sa isang sikat na bangko, malaking bangko. At ang kausap niya ay ang presidente ng bangko. Well, habang sila nag-uusap, nakita ng presidente ng bangkong ito na siya ay kwalipikado dahil sa kanyang antas na pinag-aralan. Sabi ng presidente, halika, ako'y nagugutom na, kumain na tayo sa kantin. At nung sila ay nakapila doon sa kantin, yung presidente ito ay napansin niya yung kanyang kliyente ay pumitik o umumit ng maliit na puto. At binayaran yung kung ano man yung in-order, pero yung isang puto, ito ay hindi niya binayaran. At sila'y kumakain. Sabi ng presidente, simula ngayon, ayaw na kitang makita sa aking bangko. Sabi nung nag-a-apply, bakit po? Akala ko pa, bilib na bilib po kayo sa akin. Sabi ng may-ari ng bangko, oo nga, pero nung nakita kong nagbabayad ka, yung maliit na puto, hindi mo man lang binayaran. Paano pa kaya kung ikaw ay nagtatrabaho na sa aking bangko, paano na yung maliit na yan? Baka yan ay lumaki. Sayang hindi na siya naging tapat sa kanyang sarili. Hindi na pa siya napagkatiwalaan. Pero mga kapatid, kung kayo ay nakadaranas ng ganito at ito ay nawala sa inyo, nawala sa atin, at tayo lungkot na lungkot at parang wala na tayong kinabukasan, alam po ninyo, ibinabalik din po ng ating Panginoon yan. Ano po ang dapat po natin gawin? Sadyan si Jesus, ginawa niya ang hindi siya matukso. Tayong mga tao na madaling matukso sa lahat ng mga nangyayari sa paligid na ito. At tayo ay nalulungkot sapagkat tayo ay naririhati dito. Pero si Jesus na siyang nagtagumpay sa hindi pagkatukso na ito ng diablong ito, ay maaari pala natin siyang lapitan. Sabi doon, but in Christ, the dominion has restored for all who trust in Him. Kung magtitiwala lamang tayo kay Jesus, yung nawala sa atin, yung dignidad na nawala sa atin, yung moral na nawala sa atin, kung tayo man ay nakagawa ng hindi maganda, may babalik ito sa atin kung tayo ay magtitiwala lamang kay Kristo. Amen po ba? Yan ang dahilan kung bakit si Kristo ay hindi siya natukso. Pinakikita niya sa pagiging katawang tao na ito ay namayani pa rin ang Diyos. Kung tayo man ay natutukso, kung tayo man ay nahahalina sa anumang bagay meron at nauhulog ang ating pagkatao na ito at patungoy pa sa kasalanan, nandiyan ang ating Panginoon. Inaabot ang kanyang kamay.
ba? Napakatamis na kay Kristo ay magtiwala. It's so sweet to trust in Jesus. Meron pa tayong awit, sa aking kinalalagyan, dagat ng kasamaan, halos di na makuhang, umahon sa pangpang, ngunit ang Panginoon sa aking pagtaghoy, ay siya ang nag-ahon at umampon. Tapos, itinaas ng itinaas ng pag-ibig nang wala nang sumagip ng kilig. Diba? Masarap magtiwala sa ating Panginoon. Kung wala nag-aahon sa iyo, nandiyan ang ating Panginoon at siya ang mag-aahon. Sarap ang magtiwala kay Jesus. Mga minamahal, sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng ating pagtitika, sa ating pag-aayunong ito, isama natin ang ating sarili, bigyan natin ang ating sarili sa Diyos na hindi natukso, sa Diyos na kailanman siya ay banal at Diyos. Ganon, meron tayong authority at ito ay bibigay din sa atin. Kung tayo ay nagdiriwang ngayon, katulad din ng mga batang ito, sila ay nagdiriwang ng pasasalamat sa ating Panginoon, masigit tayong lahat na dapat tayo ay magpasalamat sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon. Salamat po sa mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, nais nating tawagan ang ating mga anak at kasama po ang kanilang mga magulang. Bago po sila umawit, atin silang ipapanalangin at pagpapalain. Habang inawit po natin ang Give Thanks with a Grateful Heart, inaniyaan po natin ang ating mga mag-aaral, ang kanilang mga magulang, samahan natin sila sa pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos na pinadama niya sa taong 2011. Sige, awitin po natin yung Give Thanks. Meron po ba? Sige po. Halika yung mga anak, dito po kayo. At sasamahan kayo ng mga magulang ninyo na nagmamahal. Yung mga guardians na nandito. Mga guardian angels. Habang inaawit natin yung Give Thanks, naniyahan po natin silang, dito po, mga bata, dito kayo sa unahan. At sasamahan kayo ng inyong mga magulang. Jesus Christ is Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Saan yung mga, hindi nyo pwede yung tabihan po ninyo ang inyong mga anak. Hindi po kayo hanapin ninyo yung mga anak.
Ihan po ninyo. At tayo magpasalamat sa Panginoon. Habang nakakarinig po tayo ng malumanay na tugtugin, tayo pong lahat ay pumikit at tayo patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin at ipanalangin po natin ang ating mga anak na magpapatuloy sa kanilang pag-aaral. I-claim natin, amen ba? Amen, mga magulang, na wala sa kanila ang mahihinto. That the Lord will provide again. Amen? Amen. Sa mga magulang na nandito, pwede bang itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon na tayo magpasalamat, aming Diyos? Salamat po. Dahil kayo po ang nag-sustain sa amin at sa pangangailangan ng aming mga anak. Salamat na iningatan niyo po ang aming mga anak. Binigyan niyo sila ng talino, ng katyagaan, at gayon din kami ng mga magulang at mga guardian na bawat araw ng aming mga anak ay pumapasok. Kayo din, Panginoon, ang gumagabay sa amin. Pinupuspos niyo kami, ini-inspire niyo kami upang patuloy namin na alagaan ang aming mga anak, gabayan, upang sila ay magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Salamat dahil pinagkaloob mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan, lalong-lalo na po ng aming mga anak. Salamat sa mga anghel na ipinadala mo sa tuwing ang aming mga anak ay pumapasok sa paaralan. Tunay na kami, Panginoon, ay kumikilala sa iyong kabutihan. Hindi mo kami pinabayaan. Bagamat may mga panahon na kami po ay napapagod bilang mga magulang, may mga panahon na nalulungkot kami, nag-aalinlangan, ngunit Lord, hindi mo kami binitiwan. Hindi mo kami pinabayaan. Nadama namin, Panginoon, na hindi kami nag-iisa sa pagpapaaral namin, paggabay namin, pag-aaruga namin sa aming mga anak. At dahil kayo po ay matapat sa amin, marapat lamang na sa aming pagpapasalamat, muli namin ipinagkakatiwala po ang aming mga anak sa inyo sa darating na school year. Alam namin, Panginoon, na pahirap ng pahirap ang buhay. Ngunit ang amin pong pinanghahawakan na iyong pangako. Nang biyaya mo ay lalong sasagana sapagkat kami po ay nagtitiwala sa iyo, kagaya po ng mensaheng aming napakinggan. Hindi mabibigo ang mga nagtitiwala sa iyo, na sa iyo umaasa. Dahil sa iyo nagmumula ang lahat ng aming pangangailangan, ng aming kasaganaan na kailangan, Panginoon, sa buhay. Sa iyo namin ipagkakatiwala, sa iyo namin iaasa. Muli, Panginoon, kami ay iyong kupkupin, ang aming anak, ang aming pamilya, kami ng mga magulang, pagpalain mo kami. Pagpalain mo ang aming hanap buhay para makatugon sa aming pangangailangan. Pagpalain mo kami ng magandang kalusugan at maranasan namin ang patuloy na protection po ninyo, pag-iingat ninyo sa amin. Dahil kayo po ang aming pinagtitiwalaan sa aming buhay. Lalong-lalo na po sa pag-aaral ng aming mga anak. O Diyos, kalingahin mo po ang aming mga anak. Mahal na mahal po namin sila. Wala kaming ninanais, kundi sila po ay lumaking matalino, marami pong matutunan, higit sa lahat, makilala po nila kayo. At lalo silang maging mabait, masunurin, magalang, at may banal na takot sa iyo. Salamat po ng marami. Maging sa aming paaralan, Panginoon, amin din pinagpapala sa mga guro na nagtsatsaga, nagmamalasakit, nagmamahal sa mga staff ng TUMCS. Salamat po sa kanila. Amin din silang pinagpapala. At patuloy na kayo rin ang gumawa at kumilos sa kanilang mga buhay. Panginoon, yakapin mo ang iyong mga anak na ito, ang mga magulang, mga guardians, at ang mga batang paslit na mag-aaral, Panginoon, at nag-aaral. Sila po ay iyong ingatan sa iyong mapagpahalang kamay at sa iyong mahabaging puso. Salamat po. Tanggalin mo ang anumang pag-aalinlangan sa amin, Panginoon, at ibigay mo po ang kapayapaan sa puso namin na you will provide. Ipagkakaloob mo muli ng higit sa aming inaasahan. Dahil ang lahat po ito ay aming idinadalangin na may pasasalamat at pagtitiwala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay nagsabi ng
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po. Pwede na pong bumalik ang mga nanay. Maliban na lang kung alam ninyo yung kanta ng mga anak ninyo, pwede mo kayong sumama. Alam niyo po ba? Ay hindi. O sige, doon na lang po kayo at makinig po kayo at ating pong tingnan ang handog awit ng mga anak po natin. Salamat po. Na po natin ang tanging awit mula sa mag-aaral ng Grade 1, Peace, Joy, and Faith.
Thank you. Grade 1. Peace, joy, and faith. Salamat po. Nagliwanag yung mga mukha ng inyong mga magulang. Parang nakalimutan nila lahat ng kanilang pagpapakasakit at paglilingkod na ginawa sa inyo. Salamat. Muli, palakpakan natin ang ating mga grade 1. So, sabi mo ng kanta kanina, ng Vesper, tatanda daw sila. Kaya baka yung mga ito ang susunod na mga awit ng Panginoon, di ba? Tatanda. Actually, matanda ng iba sa kanila. Pero meron mga tatanda pa. Kaya salamat po, purihin po ang ating Panginoon. At bilang pagtugon sa mensahe at sa kabutihan ng ating Panginoon, ating pong ibibigay ang ating mga kaloob sa Kanya. Pakinggan natin ang mensahe ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, kaya't ituloy na ninyo ito. Ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula, ang panatilihin ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Alam ko lahat tayo pinagpala ng Diyos, di mo ba? Nung nakaraang linggo, God is good. And all the time. Kaya I'm sure na may dala tayong handog sa Kanya. Kaya sa pagkakataong ito, bibigay natin ng may pananampalataya, nakangiti at may pagmamahal sa ating Diyos at pasasalamat ang ating mga pangako sa Kanya, lalong-lalo na po yung faith building, yung nag-pledge, ilagay nyo lamang ho. Yung para sa Mary Johnston na tulong natin, ilagay nyo lamang po doon. At yung ating pong mga pangako, ikapo at pasasalamat sa ating Panginoon. Magbigay tayo ng buong pag-ibig at pananampalataya. Salamat po sa inyo pong pagtugon. Sa Diyos ang papuri. Apahala, Diyos ng buong sanglilikha, purihin sa kalangitan,
kagitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Ay manalangin. Aming Diyos, napakabuti mo sa amin. Hindi po kayo nagkulang sa aming buhay at sa aming pangangailangan. Salamat po sa mga biyayang aming natanggap at bahagi po nito ay aming pong iniaalay niyahandog sa iyo ng may pasasalamat at pag-ibig. Tanggapin mo ang mga kaloob ng iyong mga anak at ibalik mo sa kanila ang kasaganaan sa kanilang buhay, sa kanilang mga hanap buhay. Maranasan nila, Panginoon, ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Manwalhati po kayo sa mga handog na ito at masumpungan mo ang bawat isa na mayroong taglay na pusong nagpapasalamat at nagtatapat sa bawat biyayang aming tinatanggap mula sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Manatili tayong nakatayo at habang inaawit natin ang How Great Thou Art, lahat ng nais lumapit sa Panginoon upang magpasalamat at lahat ng meron pong dinadala, may karamdaman, mayroong kabigatan sa kanyang buhay. Lumapit ka sa Panginoon. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power to have the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest gates I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take him. That on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ay po'y makakaupo at sa lahat po ng lumapit sa Panginoon ngayong gabi, pwede bang itaas po natin muli ang ating dalawang kamay sa Panginoon? Oh, hallelujah! Narito po, Panginoon, ang
iyong mga anak, nagpapasalamat sa iyong pagmamahal na hindi kumukupas kahit kami po ay nagkukulang sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo pinabayaan ang iyong mga anak na ito sa kanilang buhay at pang-araw-araw na buhay. Pinagkaloob mo ang kanilang pangangailangan. Iningatan mo sila, pinagaling mo sila, tinulungan mo sila, sinapunuan mo sila. Sa mga panahon na nagigipit sila, nagbubulihanan, ikaw po ang umaliw sa kanila at nagbigay sa kanila ng kapayapaan na hindi may bibigay ng mundong ito. Aming Diyos, salamat po, pinagpala mo ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga trabaho. Salamat po dahil binigyan mo kami ng pagkain, ng inumin, ng damit, ng bahay, Panginoon, ng hangin. Ang dami mo namin dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil tunay na ikaw ay matapat sa amin at sa iyong mga anak. Gayun din, Panginoon, sa paglapit po namin ngayong gabi sa aming pagsamba sa iyo. Nais din po namin dalhin sa inyo ang aming puso. Inihalay po namin ang aming puso, Panginoon, upang ikaw ang patuloy na maghari. Ikaw ang patuloy na manghuna. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na maranasan ng aming puso, ng aming buhay. Kasama po, Panginoon, sa aming pagpapasalamat ay ang aming pagtatalaga ng aming mga dinadalang pagsubok, kalungkutan, sakit, pasakit, problema, suliranin, maging ang mga tukso, Panginoon. Salamat po sa mensaheng aming napakinggan, na kung kami ay sa iyong magtitiwala at mananalig, kung kami ay mananahan sa iyong mga pangako, kung kami ay magiging manhapit sa iyo, Panginoon, magbababad sa iyong presensya, tunay na hindi kami kailanman may gugupo ng anumang problema, ng anumang kalungkutan, ng anumang pagsubok, gaano mo nito kalaki, maging ng anumang tukso na patuloy na maaligid at naghihintay ng masisira sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo namin ipagkakatiwala ang lahat ng aming kabalisahan, lahat ng aming mga pagdaramdam sa buhay. Panginoon, ang dami ho naming problema araw-araw sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga relasyon. Maraming gumugulo sa aming isipan. Panginoon, ngayong gabi, nakikiusap po kami. Pwede ho ba, Panginoon, na kami ay iyong tulungan, saklungan, abutin mo kami, iyunan mo po, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay mula dito sa altar. Patuloy sa iyong mga anak na nakaluhod, mga anak mong nakaupo, Panginoon, sa pews hanggang doon sa itaas. Lord, ang bawat sa kanila ay nakikibaka sa buhay. Alam mo ang kanilang buhay, alam mo ang kanilang nakaraan, alam mo ang kanilang kinaharap. Aming Diyos, mahabag po kayo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kagaya ng panalangin ni Jabez, kami ay iyong pagpalain. Kami ay iyong palawakin ng aming nasasakupan. Enlarge our territories. Gabayan mo kami, Panginoon. Ilayo, O Diyos, sa anumang karamdaman, ilayo kami sa anumang Panginoon kapahamakan. At kami, Panginoon, ay iyong tulungan. Kami, Panginoon, ay iyong abutin. Lord, nais po naming madama ang iyong pag-haplos ngayong gabi. Palayain mo kami mula sa aming masamang nakaraan at aming tinatanggap, Panginoon, ang iyong pangako ng bagong buhay na napakaganda ng aming hinaharap, hindi madilim kundi maliwanag, sapagkat si Jesus ang aming kasama. Siya ang nauuna sa aming buhay. Lord, pagtagumpayin niyo po kami sa anumang profesyon na aming kinalalagyan. Gamitin niyo kami na pagpapala. Makita ang kaibahan sa amin at si Jesus ang kaibahan sa amin. Salamat, Panginoon. Gawin niyo kami, Panginoon, na magbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa iyo. Salamat, Panginoon. Tunay na napakabuti mo. Ikaw ay Diyos na buhay. Diyos na kumakalinga, nag-iingat, nahahabag sa lahat ng mga wala nang inaasahan kundi kayo. Maadama nila ang iyong habag ngayong gabi. Maadama nila na inabot mo, Panginoon, ang bawat isa. At kailanman hindi kami mag-aalinlangan sa iyong pag-ibig. Si Jesus ang siyang Diyos na nagmamahal sa amin.
At kailanman, hindi nyo kami iiwan. Hindi pababayaan man. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng aming pagtitiwala at pagpapasalamat. At ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ay lahat ay tumayo. Bigyan po natin ang panghuling estropa. When Christ shall come and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Taas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon at sabihin natin ang mga katagal nito. Yung kamay na yan, itapat mo sa iyong katabi. Maghanap ka ng i-bless mo. Touch mo, itouch mo yung katabi mo. At sabihin mo ang katagal nito na galing sa puso mo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of His countenance upon you and give you His peace, which passeth all understanding, now and forevermore, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Sarap, di ba? Sarap. Pag-ibig ang siyang bumukaw, singin sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag. Siyang buklod natin, di mapapahari, kailan pa man sa puso diwa. Tayo'y salaman, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa mga pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Nagmamahal